May nasolidify na sa Warriors rotation. Victor Wembanyama at homegrown laman ngayon sa NBA World. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfen.com for more quality shoes. Si Victor Wembanyama at Chet Holmgren ay inaasahang makikipag-agawan sa Rookie of the Year Award sa buong season na kung saan ang two unicorn centers ay sinisimulan ng ginagawa ang pangalan sa NBA. Ang parehong manlalaro ay nagkaharap na sa NBA preseason sa araw na ito. Kasama itong si Holmgren at ang OKC na siyang naipanalo ang laban sa score na 121-122 sa madikitang laban. Si Holmgren ay nakapagtapos sa laban ng 21 points, 9 rebounds, 1 assist at ang 1 block sa kanyang 100% shooting sa loob ng 16 minutes. Si Wembanyama naman ay gumawa ng 20 points, 5 rebounds, 2 steals at 1 block sa kanyang 61.5% shooting sa field. Sila ay kinapos kina Holmgren sa matchup. Ang parehong manlalaro ay dinumina ang laban na mayroong combined 39 points sa pagitan nila sa halftime. Dahilan sa ito ay pre-season game lamang. Wala sa kanila ang nakapagtapos sa mahabang minuto hanggang sa pagtatapos ng laban. Ngunit ang labang ito ay napapag-usapan sa buong NBA world. Ang mga fans ay handa na sa new age rivalry. Ang laban sa pagitan ng mga bigs, hindi nila binigo ang mga fans na kung saan si Holmgren at Wembanyama ay nagpalitan ng buckets sa halos buong first half ng laban. Isa sa mga fan ang birong nagsabi na tinawag ang matchup na ito bilang toothpick duel. Meron ring mga iilan ang tinawag ang pares na ito, maging merong fans ang kinumpirma ito sa young rivalry sa pagitan ni Dirk Nowitzki at Tim Duncan. Ang highlight sa battle na ito ay naging isang nakakaloka dahil kailanman wala pang mga manlalarong nagkaroon ng ganitong sukat na kayang-kayang takbuhin lahat sa loob ng court. Gaya na lamang sa kayang gawin ni na Wembanyama at Holmgren. Walang duda na ito ang susunod na NBA rivalry na makikita ng lahat sa susunod na henerasyon na kung saan papalubog na ang era ni LeBron James at Stephen Curry. Matapos nga ang laban, pinuri ni Victor Wembanyama si Chet Holmgren. Ang dalawa ay hindi na baguhan sa isa't isa dahil sila na rin noon ay nagkaharap na sa international competition bilang mga youth level. Kasama itong si Wembanyama na mas nangibabaw kay Holmgren sa puntong ito sa kani-kanilang careers. Pagkatapos ng laban, si Wemby ay sinalamin ang maagang career matchup nila ni Holmgren at sinabing ang OKC big man ay isa sa defining players sa kasalukuyang henerasyon. Si Holmgren ay ipinakita ang kahanga-hangang abilidad sa court, ngunit hindi niya ilaro ang kanyang unang taon sa NBA. Isang Lisfranc injury ang nakuha nito bago pa man nagsimula ang 2022-23 season na kung saan umupo ito sa kanyang rookie season at pinanood na lamang ang Thunder na nabigong mapasok sa playoff habang walang nagawa para tulungan ang team. Siya ay binuhos ang season iyon para ihanda ang kanyang pangangatawan ngayong season sa NBA na ngayon kung titingnan na naging mas muscular sa off-season kumpara noong 2002. Si Wembanyama ay mayroon ring parehong concerns tungkol sa kanilang pangangatawan, ngunit ganap na itong nakadagdag ng 20 pounds sa buong summer. Kailangan nilang i-maintain ang kanilang balanse sa pagitan sa sapat na bigat para mag-succeed sa court at huwag pilitin ang kanilang katawan habang mapapanatili ang kanilang galaw at bilis na makakatulong para makagawa ng lugar sa floor. Ito ay hindi magiging madali. Pero ang talento ng mga kalibreng ito ay ganap nang nasaksihan kung ano nga ba ang kakailanganin nila para manalo sa laban. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa matchup na ito? Samantalang sa kanilang laban naman, mga Warriors players na nagpasikat sa pre-season daan para masolidify ang rotation spot. Ang Golden State Warriors depth ay natikman na sa maagang paparating na season, lalong-lalo na sa front court. Kasama si Draymond Green na mawawala sa panimula ng taon. Ang Warriors ay nawala ng defensive versatility
at playmaking na kanyang maibibigay. Masusubukan ang limitasyon ng koponan sa limitadong depth sa big man spot sa proseso. Gayunpaman, habang walang perpektong panahon para sa team na ito na mapupunan nila ang kawalan, ang kanilang nakuhang frontcourt naman na sina Trayce Jackson-Davis at Usman Garuba ay pinamalas sa mga sarili na pwede nilang matakpan ang butas na ito. Si Garuba sa isang partikular ay ang isang manlalarong nag-stand out para masolidify ang rotation spot sa absence nitong si Green. Gayunpaman, dito'y lumitaw na ang Dubs ay mas gustong gamitin pa rin ang small ball kung sakaling makakabalik na ang 2016 Defensive Player of the Year. Kahit na nagpakita ng kahanga-hangang paglalaro itong si Garuba at Jackson-Davis, tila sila pa rin ay mahihirapang hanapin ang sarili na makakuha ng sapat na playing time. Ang heated preseason rotation battles mula sa Warriors ay paparating. Sa likod, sina Stephen Curry, Chris Paul at Klay Thompson, Corey Joseph, Moses Moody, Gary Payton II, at Brandon Podziemski. Ang lahat ay nakipag-agawan sa minuto at sa pamamaraan sa team's win now mandate. Ang mga manlalarong ito ay kailangang patunayan sa lahat na sila ay karapat-dapat. Sa preseason ito, ang mga manlalarong na solidify ang spot sa rotation. Si Brandon Podziemski, ang kalakasan sa Warriors roster, ay nakaasa sa kanilang backcourt. Tanging kung ano lamang ang kanilang ginawa nitong mga nakalipas na taon, ito ay simpleng nakikita sa team na siyang pinangunahan ni Stephen Curry. Kasama ang offense na binubuo sa paligid ni Curry, ang team ay nakaasa sa bilis at lugar, maging sa walang katapusang movement sa bola para itulak ang mga opposing defenses sa kanilang breaking point. At sa Dove system na siyang nakaasang ginagawa ang pagpapatakbo ng mga opponent, ang head coach na si Steve Kerr ay mayroong mataas na standards kung sakaling pag-uusapan lamang ang mga manlalarong mabibigyan ng mahabang minuto, lalong-lalo na ngayon na sila ay kasalukuyang nasa win now mode. Ito ay makikita sa laging paggamit ni Jonathan Kuminga. Si Kuminga ay capable sa ilang explosive scoring nights at ang kanyang athleticism, isang nakakapanabik. Ngunit si Kuminga ay walang playmaking capabilities na siyang gustong makita ni Kerr dito sa kanya kung gusto nitong ma-involve sa rotation. Ang 21-year-old ay mayroong pansariling pananaw kung sakaling ginagawa nito ang daan patungo sa hoop. Alam ng lahat na si Steve Kerr ay hanap na binibigyan ng minuto ang mga manlalarong naiintindihan kung papaano ginagawa ang Warrior system. Ito ang dahilan kaya pinagsimulan ni Kerr si Chris Paul. Si Paul ay hindi man conductor of fast-paced offenses, ngunit ang kanyang playmaking at basketball IQ ay magpapahintulot sa kanya na masolidify ang rotation. Ang Warriors ay nag-invest dito sa development ni Podziemski kumpara sa ma-utilize itong si Corey Joseph. At sa Warriors first preseason game, naipakita ni Podziemski na hindi na niya kailangan pang gumugol ng maraming oras para makuha ito. Siya ay napapanatili ang tamang gawain sa pagiging point guard. Ang incredible skill na pagmay-ari ng young guard ay naipamalas, naipakita ang passing ability. Maging malinaw nitong nakikita ang mga opposite corner para sa mga open three-pointer. Bukod rito, si Brandon Podziemski ay naipakita rin na siya ay isang willing rebounder. Sa katunayan, binuhat nga niya ang abilidad na ito para pangunahan ang boards during sa kanyang final season sa Santa Clara. Ito rin ay nakakapagbigay linaw para sa mga coaching staff na kung saan ang team ay kakailanganin ito ngayon dahil sa kanilang kagustuhang gamitin ang small ball lineup. Ang calling card nitong ni Podziemski ay ang kanyang shooting. Siyempre, ang magawa ang consistent shooting ay ang pinakatinitingnan ng Warriors para makakuha ng sapat na minuto. Siya ay naipakita ito at nakakagawa ng separation mula sa mga defender of the ball. Anong masasabi nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.